Paano ba? 8 tips para magustuhan ka ng crush mo. Makinig ka mabuti kasi ito na yung pagkakataon mo. Like and share our videos and maraming salamat sa pag-subscribe. Sa ating tip number 1, sungitan mo. Ha? Sungitan? Yes. Hindi naman ito ang nangangahulugan na kailangan susupladahan mo siya lagi. O hindi naman ibig sabihin ito ay tuwing kakausapin ka niya ay sisinghalan mo siya or i-ignore mo siya. Maaaring gumana ang plano mo na magustuhan ka niya kung palagi mo siyang susungitan. Yung tipong parang pamisteryoso effect ba? Dapat ay alam mo kung paano gamitin ang discarding ito. Okay? Pwedeng wag mo na lang masyadong ipahalata na gustong-gusto mo siya. Huwag kang masyadong magpakita ng emotion na parang kinikilig ka sa tuwing magkausap kayo. Kailangan ipakita mo rin na medyo seryoso ka. So, kailangan medyo poker face lang. Kumbaga straight face ka lang kailangan. Kasi pag nangyari yun, tatatak ka sa isip niya. Kinakailangan mag-iwan ka ng dahilan para isipin ka niya. Magpabebe ka kung siguro kahit konti lang para mapansin ka at isipin ka niya. Yan ang ating number 1. Ang ating number 2 naman is mahalin mo ang mga taong nasa paligid nyo. Para magustuhan ka ng taong mahal mo, kinakailangan mo ring ligawan ng mga taong malapit sa kanya. Gumawa ka ng paraan para maging magaan ang loob ng mga taong kaklose niya sa'yo. Napakahalaga ng pagiging malapit sa pamilya at kaibigan ng taong gusto mo. Isa ito sa mga katangian na maaaring magpaibig sa'yo sa kanya. At syempre, kung alam mo kung paano makisalamuha at trumato ng tao sa maayos na paraan, nako sigurado walang duda na pwede siyang magkagusto rin sa'yo pabalik. Alam mo kung saan siya nagmula. Kilalanin mo ang mga taong nakapaligid sa kanya, kung anong uri siya ng tao kapag kasama niya ang mga taong malalapit sa kanya. In short, magkaroon ka ng mas mataas na awareness at observation. Importante na kilalanin mo yung taong gusto mo para malaman mo kung paano sila mas mapapasayo. Sa ating tip number 3, again, kilalanin mo siya. Ma-attract sa'yo ang crush mo kung gumagawa ka ng paraan para lubusang makilala siya. Gumagawa ka ng effort at para magkalapit kayong dalawa. Magugustuhan ka niya kung sincere at nakikita niyang seryoso ka pala talaga sa kanya. Tandaan mo, pwedeng maglaan ka ng oras para magkausap o magkasama kayo. Makipagkwentuhan ka sa kanya. Pakinggan mo ang mga storya ng buhay niya. Magpalitan kayo ng mga views or pananaw sa buhay. Alamin mo ang mga gusto at ayaw niya sa isang tao. Nakakabuild ka ng matibay na connection sa pamamagitan ng simpleng pagtatanong sa kanya. Nakikilala mo ang isang tao kung nakikipagkwentuhan ka sa kanya. Ang ating number 4, kaibiganin mo siya. Walang pag-iibigan ang hindi nagsisimula sa pagiging magkaibigan. Madalas nagtatagal ang relasyon kung nagsimula kayo bilang magkaibigan. Nakilala nyo ang isa't isa ng hindi nagmamadali at paunti-unti. Kaya naman, para magkagustuhan or para magustuhan ka ng crush mo, bakit hindi mo munang subukan makipagkaibigan sa kanya? Alokin mo muna siya ng friendship na para maging close din kayo. Pwedeng ikaw ang magiging takbuhan niya sa oras na nangangailangan siya ng tulong. Subukan mo munang kunin ang loob niya. Makipag-close ka muna. Bago ka umamin, hayaan mo munang ma-develop siya sa iyo. Sa ganitong paraan, malalaman at mapapatunayan na sincere ang nararamdaman mo para sa kanya. Sa ating number 5, ngitian mo siya. Alam naman natin ang ngiti or ang smile ang isa sa mga pinaka nakakapagpahulog ng loob sa tao. Sa isang ngiti lang ay nakakahawa at nakaka-good vibes. Yung ngiting alam mo makakapagpangiti rin ng ibang tao. Kaya naman, kung gusto mo talagang magustuhan ka ng crush mo,
kinakailangan mong matutunan kung paano ang tamang pagngiti. Yung ngiting nakakahulog underwear, ika nga. Pag-aralan mong ngumiti na tipong mapapangiti rin siya. Ayusin mo ang pagpapractice ng ngiti mo ha. Baka mamaya yung ngiti na pinapractice mo, paglingon niya sa'yo, para kang yung aso na, dapat hindi ganun. Kailangan yung ngiti na very charming, magandang tignan, nakakagaan ng loob, at yung tipong medyo attractive yung dating. So, syempre, ang kasunod natin dyan, sa pamamagitan din ito, maaalala ka niya. Maaalala niya ang mga ngiti mo at maiisip niya na baka gusto mo nga siya. Basta, again, huwag kang ngingiti na parang aso kasi kung maaalala ka man niya, baka maalala ka niya sa inis at sa pandiriang ka niya. Sa ating number 6, magpatulong ka. Isa sa mga paraan para magustuhan ka ng crush mo ay manghihingi ka ng tulong sa kanya sa tuwing nangangailangan ka. Gawin mong teknik ang maging takbuhan siya sa tuwing namumblema ka. Imaginin mo tinulungan ka na niya, magkakagusto pa siya sa'yo. Forma rin kasi ito or form ng pakikipag-bonding sa kanya na kahit alam mo naman ang mga simpleng bagay ay magpapanggap kang hindi mo alam para magkasama kayo. Kunwari, clueless ka na, paano ba itong ganito? Baka pwede mo naman akong tulungan. Sa pamamagitan ng madalas niyong pagsasama or lagi kayong together, nade-develop siya sa'yo at nasasanay siya na gusto niyang andyan lang yung presence mo. And syempre, pwedeng pagkaraan kanyang tulungan ay simplihan mo siya ng aayain mo siyang kumain ng turo-turo o kaya kunwari naman ay ililibre mo lang siya, ititreat mo siya kasi tinulungan ka niya. Pero ang totoo, gusto mo lamang siyang makasama ng mas matagal pa. Yan ang mga diskarte, di ba? Yung tipong, patulong naman ako sa ganito. 2 hours, 3 hours, 4 hours na kayo magkasama, tinutulungan ka niya. Tapos after nun, syempre, parang ang dating is bibigyan mo siya ng reward. Na tipong, total, tinulungan mo ako, sige, kain tayo sa labas. Di another additional hours na naman ulit na magkasama kayo. And syempre, yung tipong every other day or every day, buong araw na kayo magkasama, makakapalagayan niya na ang loob mo at syempre darating din sa point na masasanay siyang andyan ka palagi at mas interesado siyang, mas gusto niya ang presensya mo. Kaya sa ating tip number 7, matuto kang mag-ayos. Ito ang ilan sa kadalasang inuuna ng ating mga kaibigan, ating mga kakilala na syempre, nag-aayos muna sila. Aminin man natin o hindi, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagugustuhan ng isang tao ay dahil sa ating physical appearance. Totoo po yan. Lahat naman tayo ay maganda at gwapo, may mga kanya-kanya lang tayong charm at appeal. Pagdating naman sa mga bagay na ganito, kailangan lang natin hanapin ito at umpisahan ang pagbabago ng iyong panlabas na itsura. Transformation, ika nga, di ba? So, subukan mong mag-ayos, style lang iyong buhok o magpagupit. Baka naman pwedeng natatakpan ng buhok mo yung mukha mo. So baguhin mo siya ng kaunti or nakakatulong na gumanda ang itsura kapag mas maayos yung buhok mo, mas malinis tignan. Siguraduhin mo syempre na presentable ang iyong itsura. Magandang tignan kapag malinis at maayos ang itsura. Kapag marunong kang magayos, tiyak na may mas makakapansin sa'yo. At syempre, tip sa mga kalalakihan or kahit sa kababaihan. Laging magputol ng kuko or maglinis ng kuko. Nakakahiya naman kung ang bango-bango mo nga, ang linis nga ng gupit mo, ang ganda ng damit mo, pero pagkakita niya sa kamay mo, naku po, parang taniman ng kamote, parang hindi mo maintindihan kung saan nanggaling yung daliri niya, bakit ang daming mga dumi-dumi. So, importante na even on the slightest details, kailangan syempre, malinis ka. Prim and proper, kumbaga sabi nga nila, ang ilan sa mga pinaka-best asset ng isang tao ay ang kanyang personal hygiene. Okay, sa ating next, number 8, at ang ating last, iparamdam mo sa kanya na gusto mo siya. Eto na. Eto na ang katotohanan. Hindi mo dapat gawin ang pang-aagaw o pakikipag-flirt sa crush mo, lalong-lalo na kung taken na siya. Ulitin natin hindi mo dapat gawin ang pang-aagaw o pakikipag-flirt sa crush mo
lalong-lalo na kung taken na siya. Panghawakan mo ang iyong dignidad at quality bilang isang tao. Huwag mong ibababa ang halaga mo. In short, pag taken na, next, hanap na ng iba. Huwag mong sisirain ang pangalan at pagkatao mo at kikilalanin ka bilang homewrecker or bilang isang taong mga agaw, ahas, or sasabihin nila na umaali-aligid ka, yun pala, isa kang taksil sa iyong mga kaibigan. So maganda na pag nakita mong taken na, next na, no na. And syempre, huwag mong lalampungin na parang uod sa stick ang taong gusto mo. Naku po, baka mailang lang siya sa'yo lalo. Sapat na ang maiparamdam mong nandyan ka para sa kanya. Magpakatotoo ka sa iyong nararamdaman, pero wag naman yung over the top, ika nga. Wag naman yung over na tipong parang hindi mo na maintindihan, para ka ng dikit na para ka ng tuko na hindi na maalis. Kung nag-uumapaw na ang iyong pagkagusto talaga sa kanya, kung tingin mo ay tama na ang panahon para umamin sa kanya, well then, gawin mo ito. Kausapin mo siya ng maayos at ipagtapat mo na sa pinaka-sincere na paraan na ito yung nararamdaman mo at ito yung mga bagay na tumatakbo sa isipan mo. At muli, dyan tayo nagtatapos sa ating 8 tips para magustuhan ka ng crush mo. Tama ba? Kung ikaw ay merong mga experience, kung ikaw naman ay merong mga suggestion, kasi baka may mga naisip ka na, ay ito, baka pwede rin to. Pwede mong i-share sa ating comment section at makatulong din sa ating mga kaibigan at mga subscribers na patuloy na sumusuporta. Muli, magkita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.